Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may mga nakalatag ng plano para sa flood control na tutugon sa pagbaha lalo't lumalaki ang populasyon at lumalala ang problema sa basura. Samantala nilinaw naman ng Pangulo na wala siyang sakit kasunod ng kumakalat sa social media. Si Patrick De Jesus sa detalye. Do I look sick? Yan ang kailangan natin bantayan. Mga fake news na ganyan. Huwag kayong naniniwala unless it comes from a credible source. Ito ang sagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kumakalat na post sa social media na may hashtag nasaan ang Pangulo. Giit ng Pangulo, maayos ang lagay ng kanyang kalusugan kung saan pinangunahan pa niya ang situational briefing sa NDRRMC kaugnay ng epekto ng bagyong Enteng at Habagat. Itinanggi rin niya na nagkaroon siya ng medical emergency. Ang dami kong kaibigan tumawag sa akin, okay ka ba? Okay ka ba? Wala, kalukuhan lang yan. You were in the palace sa bahay niyo kahapon, sir? I was in the most of the day, yes. I had a meeting in the morning. I had a command conference with some of our commanders, and I spent the rest of the day reading my briefs and doing paperwork. Nagulat lang ako when they said that there was medical emergency. Sir, which is why we are asking you directly. It's totally and completely fake. I do not even have a cold. I do not have anything wrong with me. I'm fine. Thank you for your concern. Nag-aerial inspection din ng Pangulo sa ilang bahagi ng Marikina at Antipolo para personal na alamin ang pinsalang iniwan ng bagyong Enteng. Anya, may mga nakalatag pang plano para sa flood control upang tugunan ng pagbaha lalo't lumalaki ang populasyon at lumalala ang problema sa basura. Imbis na pataas yung ating mga flood protection, dapat ang plano natin in a bigger scale na maglagay tayo ng mga impounding sa taas ng ilog. Huwag na natin pababain ang tubig dito sa Maynila. Dahil sa ganyan, hindi mo na makontrol pagka ganyan highly populated na ganito. Hindi mo talaga makontrol yung pagdaan ng tubig. Yung tubig na dapat bababa sa city, hindi na bababa. Nandun na maiipon na dun sa mga impounding. Pangalawa, meron tayong tubig pag tag-araw, pang-irrigation, water supply. Sa pinakahuling tala ng Office of Civil Defense, umabot na sa higit 440,000 na pamilya o 1.7 milyong individual ang apektado ng bagyong Enteng at Habagat. Umakyat na sa tig-15 ang naiulat na namatay at nasaktan sa Calabarzon at ilang probinsya sa Visayas dahil sa pagkalunod at landslide, habang higit 20 ang nawawala. Alinsunod naman sa direktiba ng Pangulo, tuloy-tuloy ang pagpapabot ng tulong sa mga apektadong residente kung saan higit 31 million pesos na halaga ng assistance ang naibigay ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.